DJ Chacha, Manong Ted, nakikinig ako! Aliw. Oh. Siya na nag-sound effect sa sarili niya. Woo! Ang DJ Chacha, cute. Manong Ted, sana mapili niyo po ako. Oh, ito para na. po sa therapy ng anak ko na may autism. Maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year! Oh, for sure may pasok yung kahapon kasi wala namang holiday ang mga call center industries natin eh. So ito na, nasa linya po si Aldo Fabi ng Paranaque, isang masipag na tatay. Tatay Aldo, good morning! Good morning po, Manong Ted, DJ Chacha. Happy New Year! Happy New Year! Tama ba may pasok ka pa rin ngayon? Opo, may pasok po. Actually po kahapon, may pasok din ako. Tapos, inaabangan ko yung announcement ko ulit. Tapos, prepare na ako nung mga, nag-iwan na ako ng mga gulay, panghanda. Tapos sabi ko, nararamdaman ko magpa-private motorist ulit si Manong Ted. Uy. Kaya yung mga bandang 9 o'clock na, takbo kaagad ako doon sa may sasakyan. Tapos, nag-video na ako kaagad. Yun. So, Thank you, Aldo. Pero habang bumabiyahe ka din, papunta sa iyong trabaho, nakikinig ka sa oras namin kung nasa kalye ka. Ayo po, solid, Manong Ted. Every morning po, routine ko na po yun kasi ako lang po yung driver sa pamilya namin. So, sa umaga po, pagkatid ko po nung mga anak ko, 7 o'clock, kinakabahan po ako, sorry. 7 o'clock po, si Mrs. naman po, ihahatid ko naman po sa office niya sa National Nutrition Council. Habang kung wala naman po kami pag-uusapan to sa family namin, kaya na po talaga yung background namin hanggang sa makabalik po ulit ako sa bahay, naabutan ko po yung what's on yung mind niya, pati si Pastor Jeff. Okay. Aldo, saan kay pinanganak? Ay, opo, tama po kayo. Taga Leyte po ako. Tacloban, Leyte po. Okay. Bye-bye. Alright. Kasi yung Fabi, naalala ko, may isang mayor ng Babatngon, ang Opo. si Mayor Fabi, no, yung kanyang pangalan. Oo, si Mayor Fabi Opo, na. bali, opo, ang sabi po sa akin ng tatay ko, parang mga second generation lolo na po namin, bali malayong kamag-anak po namin, ganun. Kaya kabisado ko itong mga Fabi ay taga Region 8. Anyway, Aldo, pwede malaman lang namin ang kwentong buhay mo. Kailan ka pa naging call center agent at dati ano ba trabaho mo? Opo, dati po, sa KFC po ako nagtatrabaho. Ay, sorry, pwede po Hindi, okay lang. Go ahead. Opo, sorry. Bali sa fast food po ako dati nagtatrabaho. Doon ko po na-meet yung asawa ko. Tapos, nung time po na magpapakasal kami, parang nung time po na yun, mas malakas po kasi, mas mataas po yung sahod ng mga call center. Sabi ko, para po makaipon, magko-call center po ako. Tapos, awa naman po ng Diyos, naikasal po kami. At saka, next year po matatapos na po yung hinulugan namin bahay. Bali, way back po 2007 yun. Tapos, after po nun, actually, nung una ko pong apply, hindi naman po ako natanggap kagad kasi nung ko rin po nalaman na may butas pala yung exam ko, kaya po hindi ako makasagot ng interview ng maayos kasi mahirap po yung labanan ng application nun mga Inglesan na malupitan. So, hindi ko po marinig ng maayos. Tapos nung nag-feedback po yung HR, nung HR interviewer, sabi niya parang hindi ko raw, ano bang problem? Bakit ko raw po naririnig ng maayos yung tanong nila. Tapos sabi ko, hindi ko po alam. Sabi niya, sige, you may want to also to check yung yung body mo o yung tenga mo. Sabi niya ganun. Tapos after po nung pina-check ko, yung nga po nanaman ko may butas po yung exam. So, PWD po ako noon since then. Okay. So, meron po akong thought na hearing 8 million actually. Okay. Sige. So, ito ang Aldo, tatlo ang inyong anak at isang 12, 11 at 6 anyos. Sino dito ang may problema? Yung pangalawa po tsaka yung pangatlo, Manong Ted. Bali po yung pangalawa po, meron po siyang rheumatic heart disease. So, nakuha ko po yun nung 5 years old siya dahil po dun sa komplikasyon ng dengue. So, ang diagnosis po nung cardio na tumingin sa kanya, meron na siyang maintenance. Bali, every 21 days
po, ini-injectionan siya sa sa pisngi ng puwet niya po kasi minor pa. Ini-injectionan po siya ng antibiotic para po hindi po lumala yung rheumatic heart disease niya. Every 21 days po yun hanggang sa maging 21 years old daw po siya. So, sige, go ahead. Opo, yun po yun. Nakuha niya lang po yun dahil sa komplikasyon ng dengue. Tapos yung pangalawa, yung bunso po namin, si Ava, si Salvatrice, Ava po yung nickname niya. November 2019 po namin siya pinanganak. Tapos, di ba po, November, pagdating po ng March, nag-lockdown na po. March 2020, nag-lockdown na pandemic. So, inoobserbahan po namin siya. Sabi ni Missy, sabi niya parang may kakaiba. No? So, nag-search siya. Kasi pag kinatawag po namin, hindi lumilingon. Tapos, kapag nag-ikito po, tapos nagpa-flap po yung kamay niya, may mannerism siya. So, sabi na, hindi naman po namin, di po kami makapagpa-check up nung kasi nga po pandemic. So, parang 2022 pa lang po namin siya napa-check up ng development ng pediat. Mahirap din po talaga din makahanap po ng schedule ng DepedPedia po. Tapos doon po namin nalaman na diagnose nga po, na-confirm po yung diagnosis niya ng autism po, level 2. So start po noon, sabi nung doktor niya, agapan na po namin habang bata pa. Kasi nga daw po, mas maganda po na habang bata pa, na po sa gamutan. Kaya lang po medyo, yun po yung naging struggle sa amin ngayon. So, medyo, mahirap po talaga makakuha. Mahirap po makakuha sa schedule. Pangalawa, ang mahal din po talaga maanong DJ Chacha nung therapy nung occupational therapist saka speech therapist niya. Itong 12 anyos naman, babae ito na panganay mo, wala namang problema, awa ng Diyos. Ay, awa naman po ng Diyos, opo. Lahat po Amen. ng anak ko babae. So yung panganay ko po, wala naman pong problema. Itong 11 anyos mo na obligado, mandatory na injeksyonan every how many days hanggang siya sumapit sa takdang panahon, magkano ang ginagasta ninyo sa bawat injection? Bali po, yung gamot po niya kasi, Salpen po yun, antibiotic. Umaabot po yun ng mga 300. So, bali po, ang ginagawa ko po, bumibili po ako ng pang isang taon niya na. Tapos, merong bibilin po na syringe. Tapos, nakikiusap po kami sa health center para injectionan siya. Kasi hindi po kami, natatakot din po kami na kami yung mag-injection sa sarili namin. Baka po may matamaan na ugat eh. Tama. At saka nakakapangamba kasi baka ka magkamali, alam mo na, no? Tapos yung iyong bunso, magkano ang bawat therapy session? Ay, bali po, siya, yung occupational therapist po niya, ang rate po 1,200. Tapos ang speech therapist po, 1,400 po yung therapist niya. Actually, Manong Ted, naghahanap po talaga kami ng mas mababa. Kaya lang po, may nakikita naman po kami mas mababa like mga 800 pesos or 1,000. Ganun po talaga yung rate. Kaya lang po, pag nakita kami ng mababa, hindi naman po swak sa schedule namin kasi ako rin po yung nag-atid sa kanya sa therapy. So, bali po, pinakapuyat ko na po yun, nahatid ko po siya sa therapist, iintayin ko, tapos saka po susundin yung mga bata at saka si Mrs. din sa hapon. Yung bahay ninyo, kamo patapos na sa inyong hulugan, yung inyong sasakyan ba hulugan pa rin? Ayo po, Manong Ted, awa naman po ng Diyos, next March 2027 po, matatapos na. 2027 pa. No, ang tapos nito. 27 pa. Konti na lang, Manong Ted. Aldo, ramdam ko yung hirap na inyo pinagdadaanan, yung struggle ninyo, no? Paano kayo sa inyong pag-uusap ni Mrs. Paano nyo how do you manage itong inyong emosyon and of course your faith, no? Ang inyong pananampalataya. Manong Ted,
Nung una kasi sobrang nung nalaman ni Mrs. na na-diagnose sa autism yung anak ko, tsaka nagkaroon na sundan pa nung sa pangalawa ko. Mabigat para sa kanya kasi bilang nanay, iniisip na kaagad paano yung mga bata kapag lumaki or paano kapag hindi na namin kaya or magkasakit kami, sino yung tutulong sa kanila kasi maliliit pa nga. So yung mga ganung emotions niya. So nararamdaman ko yun sa kanya. So ang sabi ko, bilang ama, di ko naman pwedeng iyakan lang din yung problema namin. Sabi ko, gagawa ako ng paraan. So, alam mo, Manong Ted, gusto ko na nga lumipat ng ibang trabaho kasi sabi ko, may nararamdaman din ako sa katawan ko na sabi ko, hindi ko na rin kaya magpuyat sa gabi, ganun. Kasi, Manong Ted, 18 years na akong nag-call center. So, isa rin sa mga reason kung bakit hindi ako nag-a-apply ng mga higher position dun sa company namin kasi sabi ko, hindi ko kaya yung mga leader namin nag-OT, nag-extend beyond their time kasi may mga gagawin, may sasabit pa na report. Hindi ko kaya yun kasi kailangan kong i-prioritize yung mga ko, yung walang mag-aatid sa kanila, tapos yung may therapy sila, kailangan ko rin pong matulog. Kaya nga po nung sabi nyo kanina na importante talaga na meron pa rin sapat na tulog para kasi hindi naman napabata so yung puso natin, kailangan din natin alagaan para matagal pa namin makasama yung mga bata. So nasa ganun na kaming mga usapan. Tapos yung mga finances, ang sabi namin, pag kino-compute namin siya monthly, sabi namin, akala nila malaki yung sa mga call center. Well, dati malaki talaga siyang tingnan, pero dahil sa inflation ngayon, nagbago na yung taxation, wala na exemption yung mga magulang. Di ba po dati parang pag married kami, dalawa kami. May bawas. May taxation pa. Oo, may bawas. Ngayon, wala na yung ganun. So, hindi kami nakakahinga sa tax. Nananakawin lang nila. Yun, parang hindi na rin sumasapat yung namin. Nagpapang-abot lang po. Yung nagpapang-abot lang yung sinasahod ni Mrs. saka yung sinasahod ko sa mga pangangailangan namin. Pero madalas po talaga kinakapos pa din. So pagka ganun po, Manong Ted, DJ Chacha, ipinapasa-Diyos talaga na lang po namin. Minsan sabay kami nagpipray ni Miss, sabi namin, God will provide, yung ganun. Tapos, minsan po, umaga pag naabutan ko kayong nagdadasal, in the silence of my heart, sumasakay na lang din po talaga. Kasi sabi ko, yung prayer ni Manong Ted, sobrang sincere. Tapos, yung mararamdam, parang doon mo na lang iiyak yung mga problema mo. Kasi, pag hindi mo nirelease, sa pag-iyak, hindi mo na rin talaga kakayanin. Hindi mo, mababaliw ka na rin, hindi mo na alam kung saan mo hugutin yung lakas mo para ilaban mo yung mga anak mo, yung sarili mong buhay. Ganon, Manong Ted, DJ Chacha. Amen. Kasi dito sa gantong uri ng buhay, Chacha, yung tibay ng kalooban mo, napaka laking hamon kasi for life ito, kumbaga, no, na hamon. Pero yan nga ang ipinagkaloob sa atin. At sabi nga ng marami na hindi ito ipagkakaloob sa atin kung hindi natin kakayanin. Kaya kami ng aming mga buong staff dito, Aldo, ay humahanga sa inyo ng misis mo, no? How you manage things, how you manage your emotion, and then how you manage your finances. Sa gitna din nga po ng katotohanan na ang hirap ng buhay ngayon. Opo, yan po ang katotohanan. O sige, eto muna ha. Ang ating premyo 2,000, no? Sabi mo, itong 2,000 gagamitin mo para sa therapy ng inyong bunso. Opo. Pero, Manong Ted, parang kinausap ko yung mga anak ko, tapos sabi ko, if ever kaya I have money, sabi ko, ganun, anong gagawin natin? Sabi ko, binigyan ko sila ng multiple choice. Sabi ko, gusto niyo bang mag-hotelcation, kumain, sabi ng ganun, kahit or bilhin yung favorite yung laruan or kung ano man yung favorite yung gamit sa bilhin na hindi niyo pa nabibili.
Sabi niya, alam mo, ang natuwa din ako dun sa sagot nila kasi sabi nila, di ba tatay has stroke? You give some to them. Pero sabi ko ganun, okay, sige. Pero bukod kay tatay, ano yung gusto nyo? Sabi niya, anything lang po, sabi niya ganun. So, yung ganun, marinig mo sa mga bata na sobrang innocent yung sagot nila na natuwa naman ako kasi sabi ko, narinig ko yon na hindi ako nag-expect sa kanila na yun ang maririnig ko talaga sa kanila. So sabi ko, sige, parang nag-decide na lang po sana ako na parang mag-pay forward na lang din po ako sa tatay ko kasi since siya stroke, bedridden siya. So may mga maintenance siya. So sabi ko, yung kalahati, bigay ko na lang kay tatay kasi yung kalahati naman, yung 1,000 naman, sabi ko, kaya namin ng pagkasyahin yun sa mga bata, sa mga pangangailangan ng mga bata. Nasaan si papa mo? Yung taga Las Piñas po kami, Manong Ted, kapitbahay ng Paranaque. So, nasa Las Piñas, doon po din po talaga ako kasi lumakay sa may bamboo organ po banda. Okay, oo. So si papa mo, sinong kasama sa bahay? Yung nanay ko po, buhay pa naman po, tsaka yung 4 ko po mga kapatid na tulong-tulong din po nag-aalaga kay tatay. So itong mga anak mo, pag dalaw nyo kay tatay mo, nakikita nila yung sitwasyon na kanilang lolo? Opo, lalo na po nung nakarapas ko, nung pumunta kami, tapos kasi sila pag nag-aabot po kami ng regalo, yung mga bata po yung pinag-aabot namin ng regalo. Oo. So kumbaga, Chacha, mga kapatid, itong sila Aldo, kapag napunta roon sa kanilang tatay, nakikita ng mga anak niya yung sitwasyon ng kanilang lolo. And then sa pagtatanong kung saan nyo gustong gamitin ito, kung sakasakali magkakaroon kayo ng gantong halaga, maliit na halaga lang, mas gusto nila ibigay kay lolo. So, alam mo, that's character. That builds character, no? Itong inyong pagpapalaki sa inyong mga anak. Malaking bagay yun, yung character, yung kanyang compassion, no? Kahit na sa murang edad, sa 12, 11 anyos, yung compassion sa kapwa. In this case nga po, sa kanilang lolo na nakikita nila na nakahiga na lamang at kailangan din ng tulong medikal. O sige, so Aldo, nagagala kami na mapakinggan ang iyong kwentong buhay. Ako, aaminin ko, ako'y maluha-luha habang pinakikinggan ko itong struggle ninyo. Pero, well, yung ating 2,000 pisong premyo, ibigay mo na ng buo ito kay tatay at kay nanay mo, yung 2,000. Kasi itong si Pretty B nagbigay ng 5,000 pesos. So meron ka ng 7,000 pesos. Yung 2,000, ibigay mo na kay papa mo, yung 5,000 kung sakali. Saan mo balak gamitin ngayon? Yun po, pang tutustos po talaga sa therapy nung anak ko, yun po yung talagang naiisip ko lang kasi yun po yung isa sa mabigat namin na gastusin talaga every month. Kinumpit ko nga Manong Ted, parang every month kailangan namin ng almost 15,000 doon sa therapy kasi 2 beses po nag-occupational therapy yung anak ko tapos 2 beses po sa isang linggo tapos 1 beses po sa speech therapy. And awa naman ng Diyos and thank God, nung natutuwa naman ako, kaya doon na rin din po kami nag-stay sa therapy center niya kasi natuwa din po yung DepEd niya kasi malaki yung naging improvement nung anak ko kaya kahit po mabigat, tinutuloy-tuloy po namin talaga kasi kung maasa kami na na balang araw magiging functioning individual po siya. Yes, correct. Kasi nga mabuti nga kayo kasi meron din kayong pagkukusa at meron din kayong kumbaga yung alam mo yung nakafocus kayo, may purpose kayo dito talaga at nakasentro kayo dito, kaya yun ang inyong mission. Otherwise, kung ibang pamilya yan, sa kawalan ng kakayahan, hahayaan na lang. Kaya yung bata nga ay hindi productive. And then eventually din, magiging mas malaki ang ating problema habang siya ay tumatanda na hindi nga nahasa yung kanyang built-in naman din na talino at function. Anyway,
isasarado natin to this morning. Aldo, kung mamarapatin mo lang, nagtulong-tulong Opo, dito opo. si Happy K at si Happy Davaoenyo at si Happy Anonymous para masarado natin sa 10,000 piso ang tatanggapin ninyo. Yung 2,000, bigay mo kay papa mo, yung 8,000 para sa pangangailangan ng anak mo, okay? Opo, matutuwa po yun kasi lagi din po nakikinig yun sa inyo. Tsaka malaking bagay na po yun. Di na po 2,000 lang din po talaga yung na-expect ko. Kaya sa mga Ate Anonymous, maraming salamat po sa sa pakikinig po sa kwento. Sorry po, New Year po, dapat po masaya pero di ko na po rin napigilan na umiyak kasi mabigat din po talaga. Alam mo, Tsaka hindi, Aldo, hindi kami nalungkot dito sa iyong kwento, ha? Kami ay nabigyan ng inspirasyon. Aldo, kasi nabuhayan kung kami lahat lalo. ng pamilyang Pilipino ay tulad ninyo na nagpapalaki at nagbibigay ng tamang values para sa inyo, sa ating mga anak, we will live in a better Philippines. Amen. Yan Opo. yan. Yan ang ating hinahanap eh. Yung uri ng pagpapalaki sa ating mga anak. Kaya sa gitna ng lahat ng ito, Aldo, ang aming paghanga sa inyo, sa iyong misis, sa iyong pamilya, at huwag kayong masiraan ng loob dahil everything will be well in God's perfect time. Amen? Amen po, amen dyan. Amen. Ma'am Ted. O sige, Cha, magpasalamat ka na kay Aldo. Thank you so much, Aldo, sa inspirasyon na binigay mo sa amin ngayong araw. At kapit lang, no? Kayang-kaya natin ito. Okay, sige. Oh yes, DJ Chap. Maraming salamat. Sige. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.